Lara's POV. Tumingin siya sa aking mga mata at nakita ko ang pagmamahal sa kanya. Marahan niyang hinahaplos ang aking balat, nagdadala ng mga hindi ko may paliwanag na damdamin sa buong katawan ko. Ang mababa at malumanay niyang boses ay tila nanunukso sa aking pandinig. Wala akong naramdaman na takot, ang tanging nasa isip ko, nandito siya ang aking asawa. May kung anong mainit at malabong pakiramdam ang nabuo sa pagkatao ko. At one moment, nakayakap na si Tristan sa likuran ko. Nagsimula na namang maghumalintado ang puso ko. Para kong napaparalyze sa nangyayari. Ano ba to? Kinakabahan ako na ewan. Lalo na nang maramdaman ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. His lips almost touching my skin. Bakit palagi mo akong pinag-aalala, wifey? You always makes me go crazy? Bulong niya sa tenga ko with his raspy voice, dahilan upang mapapikit ako ng mariin. Iniikot niya ako upang pumaharap sa kanya. Yung dati niyang cold looks, cold gaze and dark aura naging kakaiba. His eyes were innocent. He looked somehow sorrowful. Hubby, namumula kong sabi. Bakit ba nahihirapan akong bigkasin ng isang salitang iyon? Namilog ang kanyang mga mata. Hinigit ko ang aking hininga sa pag-iwas ng titig sa kanya. It was all just crazy. I never felt so vulnerable as today. Do not run to me anymore. Don't leave by my side. I'm not going to lose you. You get it? Kinuha niya ang dalawang kamay ko at saka yun nilagay sa magkabilaan niyang pisngi. Nag-init ang pisngi ko. Siguro kasimpulan na iyon ang hinog na kamatis. He smiled at me warmly. That's really weird. Para kaming teenager na naglalambingan. Pagkaway, hinalikan niya ang kamay ko before pulling me into a hug. Ang init ng yakap niya at pakiwari ko, safe na safe ako sa kanya. Malalim na naging buntong hininga ko. I don't want seeing you hurt. I couldn't utter a word. Di ako nagulat at unti-unting bumaba ang mukha niya sa mukha ko. He kissed me gently and I didn't back away. I did not push him. It felt good. His kisses were like oxygen. His lips were like my lungs. Dumiin ang pagkakahawa ko sa t-shirt niya nang lumalim ang halik. After the kiss, I was looking at him, confused. I backed away from him nang ma-realize ang ginawa namin habang hawak ang nabasa kong labi. Napakabilis ang tibok ng puso ko. May panibagong damdamin ang umuusbong sa akin. Nagugulumihan nang napailing ako upang iwaksi ang gumugulo sa aking isipan. Ang katahimikan makapal sa likod ng ugong ng air conditioning. Pagkaway naramdaman ko ang isa niyang kamay sa aking balikat. Napaangat ang mukha ko. Nabukbak ang bibig ngunit walang anumang salita ang lumabas mula doon. Para bang may kung anong bagay na nakaharang sa aking lalamunan upang pigilan ang tunog sa paglabas sa salitang nais kong sambitin. Giniyan niya ako sa kama upang umupo. Saglit kaming binalot na nakabibinging katahimikan at upang mabawi ang kabang bumbalot sa akin, inabala kang umikot sa aking paningin sa VIP room sa isang hotel sa Italy. No choice ako kundi ang makasama sa isang kwarto si Tristan upang di magtaka ang mga tauhan niya. Namuo ang isang pangungusap sa isip ko, ang katanungang paulit-ulit kong sinasambit sa kanya. Tristan Lo Lazaro, sino ka ba talaga? Matagal, hindi umiimik ang aking asawa, hindi rin ako kumibo at ganap na lumukob sa aming muli ang katahimikan. Katahimikan nang lumaoy binabasag ng huni ng kanyang mobile phone. Ngunit hindi niya yon pinansin at hinayaan na lang matapos ang tunog. I sighed. I just wanted to get things over with. Tristan remained silent. He was sitting in the bed beside me, keeping a fixed gaze on his hands, his eyes half closed. I just gave my sympathetic look and a half smile. It's okay if he doesn't want to tell me. Hindi naman kita pinipilit. Curious lang kasi ako sa'yo. Alam mo bang puzzle ka sa akin na ang hirap kong sagutin? Para kang bugtong, isang misteryo. Nagmulat si Tristan ng mga mata. His hand approached my face and he gently brushed a strand of my hair aside. My heart beats abnormally again. How could someone make me feel this way with just one touch and one look? This was all new to me. Tristan? Ito lang ang masasabi ko, Lara. Muli niyang kinuhang aking palad at dinala niya sa kanyang labi, leaving a delicate kiss bago to muling nagsalita. Just promise me you won't freak out when I tell you everything, okay? Promise me that you will stay the same after hearing it, okay? Okay, I promise. Pinky swear. Sabi ko habang inihahanda ang aking sarili sa kung anumang sasabihin nito.
Ang mga bagay na nasaksihan mo sa hideout ni Larry is the kind of thing that happens every day. Panimula ni Tristan. Nakagat ko ang labi ko. Sinasabi niya bang normal lang sa kanya ang tumapos ng buhay, ang kaguluhan, ang armas? I am part of an organization called the Phoenix Clan that has been passed to me through generations. I looked at him clueless, nalilito, at sa mga sinasabi ni Tristan sa bawat salita, nag-freak out na ako. Para bang gusto ko siyang tumigil dahil unti-unti kong nalalaman ang tunay niyang pagkatao. And Larry? He's also part of a rival clan. He is the boss of the Red Dragons at sila ni Manuel ang mortal na kaaway ng clan. We have a rule to follow, to gain and protect. In our family, we protect each other. Kapag napahamak ang isa, lulusob kaming lahat para may paghiganti siya. Our clan is a family. We're brothers and we gain money to expand our power. Napanunok ako. Isa ba siyang nabubuhay ako sa madilim na mundo, wifey? It is a ruthless and cruel world. We are all monsters. We are like a cat and a mouse searching for a prey. I couldn't get out even I wanted to. Pag ginawa ko yun, mapapahamak ang clan. Kaya mong tumapos ng tao? Sometimes the only way to protect someone ay ang maging masama. We have no choice, Lara. Pag hindi kami nalaban, kami ang mamamatay. Napapikit ako. Gusto kong bumalik yung time na wala akong alam tungkol sa kanya. Yung mga panahong tinuturing ko siyang puzzle at misteryo sa akin. Isa kang gangster? Singhap ko. Isang tawang kumawala sa bibig na Tristan. I am a mafia, wifey. Your husband is a mafia boss? Nalaglag ang aking panga. Mafia? What? So I married the mafia boss. I looked at him with mixed emotions swirling within me. At poprotektahan kita from now on. I promise to keep you safe. Now, natatakot ka ba sa akin, Lara? Ang totoo, oo. Nagtatapang-tapangan lang ako. Sino ba namang hindi? Mafia kaya to. Kahit papaano, alam kong mabuti tong tao. Hindi ako takot sa'yo. Ano naman ngayon kung mafia ka? Mafia? Nakakapangilabot, nakakagimbal. Kaya pala ang dami niyang men in black na kasama. That explains everything. That's good to hear, narinig kong sabi ni Tristan. Dahil sa lahat na nakalaban ko, sa'yo lang ako natakot ng sobra. Dapat lang. Pinipilit kong wag magbago ang aking tinig. I bit my lips. Inakbayan niya ako. Matulog na tayo? He teases. Sa sinabi niyang yon, bigla ko siyang tinulak. My heart twists as I see his eyes brought a smile. Why were you tense? Yumuko siya sa kanyang harapan habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Ngumisito at natutuwa sa pamamikon sa akin. He is somewhat menacing, an almost crazy smirk on his face. Lara, he announcing my name. Sinamaan ko siya ng tingin. Pwede ba lumayo ka sa akin? Nababaliw ako kapag dumidikit ka eh. He rolled his eyes. Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka ba para pigilan ako? What do you want? Sleep. Matulog ka sa couch. No, I want to sleep with you tonight, wifey. Muli ko siyang tinulak palayo. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Kinuha ko yung unan sa gilid at inihampas iyon sa kanya. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong masaktan kita. Wow, someone is moody, pero that's my final answer. I'm sleeping with you tonight, whether you like it or not. Ano? No way. No, no way. Giit ko pa. Yes, wifey. Ang kulit mo, Tristan. I replied with sarcasm. Pinisal naman ni Tristan ang tungki ng ilong ko. Ang cute mo kapag naiinis. Oh, look at my little baby. Think she can control me? Anito habang nagbe-baby talk. Nakakainis na siya. Pinisal niya pa yung pisngi ko nang hindi na kontento sa pagpisil sa ilong ko. Binubuli niya ako. Hindi tayo pwedeng magkatabi? I burst out. He did not even flinch. I was pretty sure to be temper by now. He gave me a dirty look. Nakakaloka yung titig niya, yung ngisi niya. Kakaiba? Tumatawa siya at pinitik ang noo ko. Ang dumi ng isip mo. Oo, I want to sleep with you, pero tulog lang. Ano bang iniisip mo? My wife is so naughty. Nakangisi pang saan, Tristan. Inikot kong aking mga mata upang ipakita na hindi ako naaapektuhan sa kanya. Sabalit nanginginig naman ang tuhod ko. Pakiramdam ko na bawasan nyo ng joints at parang magko-collapse ako any minute now. I am so much more innocent than you, wifey. Now get to bed, honey. Aniya nang humigato patagilid habang hinahaplos pa yung kama.
Nakagat ko ang labi ko. Seriously? Napuno ng mga paru-paro ang tiyan ko. Sa dami nila nagmumultiply na ata. It accessed because of emotions. The atmosphere was awkward as I stared him uncomfortably. He made me feel nervous. I get a starry sense of foreboding when he looked back at me. A small smirk, his dancing eyes somehow forbid myself to look away. I was trapped in his kitty eyes. Lara, umiwas ka. Umiwas ka. Don't let him get on your nerves. Sigaw ng isip ko sa aking isipan. What's the matter, wifey? Never seen a mafia before? You are so lucky having me as your husband. Napangiwi ang aking labi. Tristan's nickname? Yabang. Gusto ko siyang saktan sa kanyang kayabangan. Lagi niyang pinagmamalasakit sa akin kung gaano siya kagandang lalaki. Gwapong-gwapo talaga sa sarili ang isang to. Nang maiyamot siya kakahintay, bumangon siya at tinungo ang aking kinatatayuan. Ganun na lang singhap ko nang itulak niya aming sarili sa kama kaya tuluyan kaming napahiga. Tatayo sana ako nang hilahin niya ako pabalik. Kinorner ako gamit ang tila mga ahas niyang braso na pumulupot sa bewang ko. Lalo tuloy akong kinabahan. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. It will soon jump out of my chest. Sana lang hindi niya marinig ang tibok noon, kung hindi, mababaliw ako. I don't know what's happening to me. Para bang hinawaan na ako ni Larry sa pagiging kakaiba. 1 minute, I'm yelling at him and the next, I'm staring at his red lips like a lunatic. Bakit ba bigla siyang nagiging irresistible? Napahawak ako na mahigpit sa kanyang braso nang magsalubong ang mga mata namin. Walang gumalaw sa amin. Parehas kaming pinamulahan. Patuloy lang ang titigan namin sa isa't isa. At nahihipnotismo ko sa kanyang titig. Promise, nawiwindang na ako ng sobra-sobra. Sleep, wifey? She sounds so good. His voice is adorable. Umiling ako at nagpumilit kumawala sa kanyang bisig. Ayoko. Doon na lang ako sa couch. Nope, hindi kita hahayaan. Hubby, struggle and I'm going to kiss you. Banta ni Tristan. Bago pa ako makakontra, ipinikit na niya ang kanyang mga mata at lalong hinigpitan ng mga braso niya sa bewang ko upang makasigurong wala nga akong takas. I will protect you, Lara. Promise? Tanong ko na may halong biro. Obvious naman kasi ang sagot. Niligtas na nga niya ako sa kamay ni Larry, diba? He pulled me closer. Always, Lara. Tristan's POV. I stared at her delicate sleeping figure. She was beautiful. To me, she's perfect. Pinanonood ko lang ang tahimik niyang pagtulog. Binubusog ang aking mga mata sa babaeng katabi ko. Inalis ko ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha, saka yan ginilid sa kanyang tenga. I brought my hand up to her face, stroking it gently. Labis ang ngiti ko nang yumakap to sa akin at sumiksik sa akin. Para siyang bata na may kayakap na malaking teddy bear. Kahit tulog to, it amazed me that she managed to look this gorgeous. Dumaos-dos ang aking palad sa mukha ni Lara. Sumilay ang ngiti sa aking labi nang nakawan ko siya ng smack na halik. Dampi lamang yon at tuwang-tuwa ako kapag nakakanakaw ako lagi ng halik sa kanya. A thought popped in my head. I could finally make her love me. I could finally fully claim her as mine. Finally be with her as close as this. I'm not planning to let her go. Never. And if that Larry thinks he can just come and steal my property, I've come across the whole world to hurt him, and that a promise I'll keep. Lara, you're mine. My property. I own you. I love you. Bulong ko sa kanya matapos ko siyang halikan. Niyakap ko siya, tsaka nagpa siyang matulog na din. Lara's POV. Pupungas-pungas ang aking mga mata nang ako ay magising. My blurry eyes see a pretty face in front of me. Muli akong pumikit ngunit nang maramdaman ko ang mainit na hiningang binubuka sa harapan ng mukha, ganoon na lang ang pagmulat ng aking mga mata. It took a minute for me to breathe nang maalalang magkatabi pala kaming natulog ni Tristan kagabi. Napasinghap ako nang gumalaw siya hanggang sa lumapit ang mukha niya sa akin. Napakurap tuloy ako. I blinked. His jet black hair went in at this array but I couldn't help myself but notice his eyes. Good morning, wifey. Early morning pero namumula ka. Kainis?
Nakita niyang pamumula ko, nakakahiya. You're making me blush, nauutal kong sagot. Nagugulumihanan ako sa kanya. What happened to the man with an icy attitude? Why suddenly become warm? His smile was diminished. It pisses me off. It pisses me dahil naghahatid siya ng mga bagong emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Naiinis ako sa smile niya. Naiinis ako sa sarili ko because he is bewitching me. He's overpowering my senses. Nag-travel yung braso niya patungo sa akin upang hatakin ako papalapit sa kanya. Sumalubong tuloy ang aking katawan sa mainit niyang yakap. Hands off, Tristan, namumula kong sabi. 5 more minutes, please. Ayoko pang bumangon. No, babangon na ako. Matulog ka pa kung gusto mo. Please? May flight pa tayo, remember? Bumangon ka na nga dyan. Ang pagtibok ng aking puso ay bigla. Ang paggapang ng kilabot sa aking katawan ay mabilis at ako'y nangatal. This is making me crazy. I need to stop this immediately bago pa ako mawala sa katinoanan tuluyan. It sends warning bells in my head. It's red alert. Hindi ba masyado pong maaga? Let's sleep more minutes. Hanggang kontrata lang relasyon natin, di ba? Hindi ka pwedeng lumapit ng ganito. Nangangatal na nasabi ko. Yeah, right. Basag ang kanyang tinig at naging malamig ang titig niya na ipinukol sa akin. A few seconds go by. Inalis niya na ang braso niya sa akin. No emotions, no movement, and definitely, no words had been exchanged between the two of us. Di na muli pang nagsalita si Tristan matapos itong marinig ang huli kong pangusap kanina. This awkward situation was a hassle to me. Narinig ko, bumuntong hininga si Tristan. Hindi lingid sa akin ang pagbalikwas ng bangon niya, ang pagtingkayad upang magtungo sa banyo. Naliligo si Tristan dahil ako ang pinauna nito upang gumamit ng bathroom kanina, kaya ngayon abala ko sa pag-aayos. Naglalagay ako ng maskara sa pilik mata ko nang bigla siyang lumabas ng banyo tsaka dire-diretsong nagtungo sa gilid ng kama na nakatuwalya lang. Kakaiba ang kanyang tingin nang makita niya ang panlalaki ng mga mata ko. Abala siya sa pagpupunas ng basang buhok gamit ang maliit na puting tuwalya. Kainis? Bakit ba ako kinikilig? Topless na naman kasi siya at tayong tuwalya lang tumatakip sa katawan niya. Nadiin ko tuloy ang maskara na tuluyang lumampas ang itim na tinta sa gilid ng mata ko. Naiinis na pinunasan ko yun ng tissue. Mukhang kailangan kong i-redo ang makeup ko. Balik muli sa umpisa. Kasalanan kasi yun ng sparkling abs niya eh. Umiwas na ako ng tingin sa kanya. Bakit ba siya lalabas siya na nakatopless? Subalit kung kailan ko pinagplanuhan ang pag-iwas ko, saka naman siya lumapit sa akin. Lalo ko tuloy nakita yung abs niya sa harapan ko nang tuluyan siyang makalapit. Yung mata ko, nasa abs niya nakatingin. Nang tumikim siya, saka lang ako nagangat ng ulo. His smile is a wicked one and for a brief moment, I wonder if he smiles so much to just show off his perfectly white teeth. You're drooling. Bastos ka, wifey, saad ni Tristan. Napabuga ako ng hangin sa inis. I am not. Lumayo ka nga. You're seducing me with your beautiful body. Beautiful? Nakataas ang isang kilay ni Tristan habang ang mga kamay ay nakahalukip-kip. Umamin na kaya ng nararamdaman ng pag-ibig si Tristan para sa kanyang asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.